ng Senate Committee on Finance. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Nimpa, Isa, magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Ayan, sir. Kaagad, sir, naghahanap po ng pondo. Kayo, sir, ay mabusisi kayo doon sa national budget. Meron pong mga suggestion na kunin ang budget na dapat sana sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at saka yung mga infrastructure projects daw po na hindi naman matatapos sa ngayon, hindi realistic na magawa. Sir, tingin niyo po feasible ito at ano po yung iba ninyo nakikita na possible na pagkunan ng pang-ayuda, sir? Okay, ganito yan. Kasi ang pwede lang pagkunan yung savings dun sa 2020 budget, yung nakarang taon. Kasi ang 2021, nasa third quarter pa lang tayo, wala pang naidideklarang savings dyan. Mm-hmm. So, meron naman sila nakuha, di ba? Dahil na ilagay na sa treasury, ngayon, ginamit yung savings. Yun nga yung mga hindi na Kasi may definition ng savings sa sa GAA. Opo. Pati sa yung according doon sa Supreme Court ruling, ito yung mga proyekto na na-discontinue na, tapos okay, ay nabandon na, talaga hindi na itutuloy. So yung naiwang pera doon, pwedeng gamitin. Yung mga pangsweldo na hindi naman kasi may mga bakanting posisyon na hindi naman na-fill up, may savings din doon, yung tinatawag na MPBF, di ba? Miscellaneous Personnel Benefit Fund. Okay. Pangatlo, yung mga proyekto na nakatipid ang gobyerno. Although hindi tayo masyado umaasa rito, na natapos yung proyekto, mas mababa yung nagastos kaysa doon sa nakalagap na pondo sa GAA. Ang sinabi ng gobyerno natin, hindi naman talaga kulang kasi natugunan nila yung 10.89, 8 nahigit, tama ba yung figures ko? Na-confuse na ako. So yung para sa yung para sa ayuda po ngayon. Metro Manila, yung diba? 10.9 billion, sir. Yun, Opo. 10.89 billion pesos. Ang sabi nila, pero silang nakuha na savings na nasa mga mahigit 12 billion. So meron pa silang sobra na pwedeng ipamagi doon sa dapat pabigyan. Ang nakaligtaan, tulad ng napag-usapan natin kanina bago yung programa, Opo. yung mga health workers natin na pinangakuan at nakalagak ito, nakaprovide naman ito doon sa bayanihan. Yes, sir. Natatanda ko nang nag-discuss kami ng Bayanihan 1 pa ito, meron doong item na wala doon sa original na sinabit ng executive branch. Kaming dalawa ni Senator Grace po ang nag-propose ng amendment na lagyan ng, ang tawag nga namin doon, special risk allowance. Yes, sir. Naalala ko Ngayon, yan, sir, para mabanggit ko din, Isa. Kasi dun sa, syempre, inisip natin yung health workers, nasa risk sila. Meron silang natatanggap, sir, na hazard pay, and then nag-propose kayo na dagdagan pa sila at tawagin niya na special risk allowance to distinguish it from the hazard pay. Yes, tama. Kasi yung hazard pay, naando na yun Opo. So, ito, special risk allowance, para lang talaga sa pag-attend sa COVID-19. Kasi nga, emergency measure yung bayanihan, di ba? So, nagkaroon pa yun ng additional na 5,000. Actually, 10,000 nga yung nire-recommend namin doon na amendment. So, naging 5,000 yun doon sa final version. So, that being said, ang nangyari, at ikaw nakatanggap ka rin ng ganito mga reklamo. Kami rin may natatanggap ng mga reklamo through sa social media at saka yung mga personal na pakikipag-ugnayan sa mga kakilala rin namin ng mga health workers, mga frontliners. Hanggang ngayon, wala pa natatanggap yung iba. So, inaabangan nila ito. Ngayon, lalo nang parang na-highlight dahil naglabas yan ng additional na pondo ang gobyerno para sa Metro Manila residents dahil dito sa 2 weeks na lockdown. Thank you, sir. Yes, sir. So, naalala tuloy nila na, teka muna, yung sa amin nga, wala pa nung isang taon pa itong sa amin. So, 2020, tama, nung mag-start yung COVID-19. So, meron naman pera para dyan kasi nga, may savings pa na naiwan. Hindi lang yon. Kasi ang nautang na natin ng gobyerno para sa COVID, hindi lang sa vaccination. Kasi sa vaccination lang, pag-procure ng mga vaccines, ang nautang na ng pamahalaan, nasa mga 1.2 billion US dollars. Sa peso yan, sir, ID, mga 50 plus. 50 billion, opo. Pesos. Ito, para tugunan, kasi kung natatandaan ninyo, nung nagkaroon kami ng Committee of the Whole hearing dito, merong nakalagak na under the unprogrammed fund na 70 billion. Di ba? 82.5 billion lahat yun Yes, sir. Pero yung 70 billion, unprogrammed fund yun. Ibig sabihin, uutangin or from savings.
Oo, Opo. utangin yan o kaya kung merong revenue measure na tapos excess merong pala. extra revenue, hindi sa savings yung kukunin. Sa extra revenues, Excess, opo. dahil nagpasa ng tax measure, doon kukunin. Pero kung wala, uutangin. So nakautang na nga tayo ng ganong kalaki. Ngayon, meron pa doon 2.5 billion under the regular budget ng DOH. Tapos meron pa yung nanggaling sa President's Contingent Fund. Tapos may 10 billion pa yan na nasa bayanihan. So ang total yan, 82.5 billion. Ito yung para sa bakuna lang. Pero pagdating sa COVID-19 response, mas malaki yun. Ang nautang natin dyan, parang nasa mga, kung halimbawa sa pesos, nasa mga 500 plus 512 billion ang kaukulang halaga. So yung pag Parang sinabi nating COVID response, kasama na po dyan yung pambigay ng ayuda? Oo, kasi COVID response Ay, Bukod yung inutang for vaccines, bukod yung inutang na mas malaki para sa COVID response. Ay, so nasaan po yung 512B? Nasaan na? Iyon, ngayon, ang dapat nating busisiin pagdating ng budget deliberation. Kasi marami tayong natatanggap na reports na may mga problema sa pagdidistribute ng ayuda. Maski yung sasap pa lang, ang daming issue dyan Maraming hindi nakakuha. Ngayon, kailangan i-account nila sa taong bayan yung nilagap ng Kongreso do sa GAA at saka do sa bayanihan na appropriations na pondo. At i-account din nila yung mga inutang natin. Ayun, so sir, kasi ang tanong po natin kanina ay saan pwedeng kumuha ng pang-ayuda. So binabanggit po ninyo yung mga inutang. Oo, kasi pang inutang natin yon kasi tapos na yung inutang, nandiyan na sa nasa gobyerno na yung mga inutang na yon. So kailangan i-account nila bakit hindi natugunan yung ibang sektor, lalo na nga yung ating mga health workers, di ba? Ito nimpa isang sabi ko nga nakakalula, kasi sa laki ng utang natin, kasi nang So magkano na ba yung utang natin, sir? Pinoy, 11 plus trillion yan Pero ang projection dyan, aabot tayo ng mga mahigit 12 o aabot pa ng mga 13 trillion yan bago bumaba sa pwesto yung administration. So, Now, sir, sorry. Interrupt lang po ako. Magkano po ngayon ang 11.1 trillion yan mahigit. 11.1006 yata yan. So kung Trillion. magiging Pero hindi pa tayo tapos, utang pa rin tayo ng utang. Opo. So sir, kung sabi niyo po magiging magkano next year? 13 trillion bago bumaba ang Duterte administration. Ibig sabihin, Projection. mangungutang pa po o nangungutang na tayo ng nasa 2 trillion. Kasi eto na lang tingnan natin, kasi noong bago umalis si late President sa Pinoy, ang utang lang natin noon 5.9 trillion. So after 5 years, pumalo tayo ng 11 trillion. So Doble. halos dumoble Mahigit, doble actually. Pero of course, tinamaan tayo ng pandemya. Pero maski walang pandemya, talagang taon-taon tumataas yung utang. Ito ngayon na nakakalulang portion. Hindi yung utang, madali yan. Numero lang yan. Yung haharapin ng susunod na administration. Kasi yung first 5 months natin this year, pag-usapan natin yung debt servicing. Kasi pag debt servicing, ito yung babayaran natin. Kasi yung utang, parang hindi mo na, ano bang implikasyon ng utang natin ng national debt? Ang isang implication nito, yung paano babayaran. Ngayon, yung first 5 months natin, ang datos na nakuha natin from the National Treasury, yung January to May of 2021, ang kailangan natin pera na pambayad, 623.59 billion. O sabihin na natin 624 billion. Kumpara ito sa same period last year, 2020, na 512.9 billion. Ibig sabihin nito, nag-increase ito ng mahigit 20%. 22% ang increase. Doon pa lamang sa unang 5 buwan ng taon. Now, pag tinignan natin yung kabuuan ng debt servicing, meaning ito, amortization, at saka yung interest rate, yung interest payment. So yung Kasi principal at interest. 70-30 ito magkaiba yun kasi yung nagmamature na babayaran natin yung principal, tapos magbabayad pa tayo ng interest. Kasi may interest yan Nalulula na nga ako, sir. Okay, yung 2020 na binayaran natin, 2020 yun 962.48 billion pesos. Opo. Yung kumpara ito sa 2019 na 842.
So ang ano nito is ang laki rin ng increase, di ba? 100 sir. Between 2019 at saka 2020. 100 Pero yung 962.48 billion, hindi yun ang final. In-adjust ito doon sa tinatawag nating BESF. Budget book ito eh. Yung Budget of Expenses of Expenditures and Sources of Financing, BESF ano. Nung in-adjust nila ito, yung actual na, naging 1.005 trillion. Naging 1 trillion na. Now, pagdating ng itong taon na ito, 2021, ang debt servicing na natin, palo na tayo ng 1,793 billion pesos. So, ganun pa rin. 70% yung amortization, 30% yung interest payment. So, Sir, opo. ang ibig sabihin pa nito, pagdating ng 2022, di ba ang budget natin, ang ipapasa ng yung sa net, ay ipapasa ng 5 trillion. 5 trillion mahigit. So pag lumagpas tayo ng 2 trillion para lamang sa debt servicing sa 2022, ang maiiwanan na lamang sa budget natin, kasi automatic appropriations ito hindi pwede nang galawin yon. Talagang naka-appropriate na yon. Automatic na yon. So ang nakakapanghina ng loob dito, wala pang 3 trilyon ang pwede natin gamitin sa budget. Tapos sir, dun sa 3 trillion na yun, tama ho ba, 60% nun pang sweldo. Yes. So 40% na lang yung sweldo. pang proyekto at saka pang ayuda. Hindi pa yun din pa. Meron pa tayong tinatawag na yung IRA. May IRA pa. Implementa yung Mandanas ruling. Ayun pa. Yung Mandanas ruling, pagdating ng, ito, estimate, projection na ito ng Treasury, ano? Dahil doon sa Mandanas ruling, kasi tumataas din ang population, pag inad mo lahat yon, pati yung increase sa population, pati yung i-apply na yung Supreme Court ruling sa Mandanas, ano tayo, ang kailangan natin dyan, mahigit 1 trilyon. So, ando na kagad, ang may iwanan lang talaga sa national budget, kulang-kulang 2 trilyon na lang. Ay, so sir, that said, may tanong si Rowena Salvacion, pwede ba bang magsabatas ng suspension muna ng automatic appropriations? Ay, nako, hindi. Hindi. Ano yan? Obligasyon natin yan eh. So paano sir yun? Maitapa tayo. Ang masama doon pagka nag-default tayo sa pagbayad ng utang, mas lalong yung implikasyon sa atin, sa ekonomiya natin, napakatindi. Nangyari sa atin yan ng 1983, yung pagkatapos noong mga musmus pa kayo niyan. Noong napatay na-assassinate si Ninoy Aquino. Opo. Ano tayo na walang gusto magpautang, kinaran yung gripo, nagkaloko-loko yung economy natin. Hindi pwede nating talaga, kasi obligasyon yan, yung utang. Sir, kaya lang, kailangan po talaga natin mangutang kasi maliit ang kita ng gobyerno dahil nga hindi makapagtrabaho, wala tayong mababa yung tax collection. So sir, ang ngayon, ang hinahanap ng tao ay yung makakain po, pambili ng pagkain. So paano yun sir? Uusisain po ninyo kung saan napunta itong mga inutang na ito. Kasi sa ganang nangutang, ang gusto natin makita, nagagamit ng tama at napupunta sa tama yung mga inutang. Correct, exactly. Kaya nga, di ba, taon-taon, wala na akong ginawa kundi mag-aral, pag-posisyon ng budget. Kasi ina-anticipate na natin ito. Of course, hindi natin alam noon na mayroong COVID na darating. Pero even without an emergency crisis na mangyayari, dapat talaga masinop tayo. Kasi dalawa yan eh. Ang kailangan tingnan ng ating bansa, ng ating mga economic managers, with all due respect to them, Opo. kailangan mag-aspire tayo to balance the budget. Kasi ang nangyayari, sigis-sigis lang tayo ng dagdag ng budget. Tapos, hindi naman nagagamit sa tamang paraan yung ating appropriations do sa GAA. Isang example, bago ito magpandemya, 2017 to 2019, umuutang tayo ng halos 1 trilyon piso taon-taon. During the period, 2017, 2018, 2019. Pero, taon-taon din, during the same period, meron tayong unused appropriations, hindi nagagamit na 331 billion. It doesn't make sense, di ba? Sa isang pamilya, di ba? Opo. Ang pangangailangan lang ng pamilya para makain, para yung kanilang panggastos, lahat. Halimbawa, 10,000 isang buwan. At pagkatapos, mangungutang ka ng 15,000. No? 10,000 tapos 15,000. Saan mo gagamitin yung 5,000? Unless,
yung 5,000 talaga inutang mo kasi magbubuhos ka ng isang maliit na sari-sari store. Kaya lang yung Meron kang yung income. yung 5,000 pisong yun, pagtutubuan na. Magbabayad tayo ng tubo. Sir, Ang problema, pagtutubuan, hindi mo naman pala gagamitin. So, it is not a sound fiscal policy ng gobyerno. Kaya nga mabusisi tayo sa budget. Yes, sir. Kasi di ba noon tinatanong, di ba natatandaan nyo sa plenaryo, tinatanong ko, bakit tayo utang ng 1.2 trillion? Samantalang yung ating projected na budget deficit, nasa mga 600 plus billion lang. Di ba sagot nila, no? Hindi namin pwedeng i-divulge yan, confidential yan. Ba't nga, paano gagawin ninyo Ayun ngayon, nga sir, doon? Pero this time around, sigurado, nakausap ko na yung mga ibang kasamahan ko sa Senado. Talagang tatawag kami ng executive session para talagang bulat-lat nila sa amin, bakit tayo umuutang na mas malaki sa ating pangangailangan? Kasi pag sinabi mong projected na budget deficit, ito yung kulang yung revenues, tax at saka non-tax revenues, doon sa ating gastusin. So, uutang ka kasi kailangan matustusan mo yung gastusin ng gobyerno. Hindi lang yun, Nimpa, isa. Bakit sinasayang natin yung budget? Kasi kung saan natatapon, i-set aside na muna natin yung corruption. Kasi alam naman natin, bibigyan mo ng pondo yung isang ahensya, lalo sa infrastructure o kaya sa mga soft projects, di ba? Katakot-takot yung komisyon, katakot-takot yung rebate. Yun, sayang din yung budget. So, kaya napaka-importante talaga na pati yung, ito pa, napaka-komplikado nito, Nimpa, saka isa, pero hindi ko intention na sirain yung araw natin, linggo pa naman. Sana relax tayo. Sige, sir. Sumasakit na nga yung bato ko. Anyway, ang nangyayari, di ba, insertion. Pagdating sa Kongreso, pinag-aralan na-vet na ng executive branch, kaya nagkaroon ng NEP. Pagdating sa Kongreso, sa Senado, katakot-takot na insertions. Anong implication ng insertion? Walang pag-aaral kung saan gagamitin. Yes, sir. Kasi in-insert lang ng congressman 15 billion, 8 billion, 10 billion, 5 billion. Ang lilit ang distrito nila. Tapos magkakaroon ka ng isang item o maraming items sa infrastructure na 15 billion pesos sa isang distrito lamang. Oo, grabe ang... Ngayon, paano mo i-implement yun kung hindi napag-aralan o hindi nagplano yung ahensya na mag-i-implementa nun? So, pagsasayang ang kauuwian. Sir, Pagsasayang, yun ang tinitingnan natin. Kaya yung kabuuan ng budget, kaya nga sinasabi ko, hindi naman ngayon lang ako mausisa. Mulat sa pool, mausisa ako kasi alam ko nasasayang yung pera ng gobyerno na pinaghihirapan. Well, ang dami na natin tax measures na naipasa. Opo, sir. Sir, ito po, ngayon pong naghahanap ng ayuda, ito po, sabi nga ninyo, uusisain yung mga inutang natin. Sir, dun sa pag-usisa ninyo sa budget, meron ho bang mga infrastructure projects o reasonable ho ba na iantala muna yung ibang mga infrastructure projects na nakaschedule ngayon at gamitin instead yung pondo doon para po sa pagbibigay ng ayuda at pandemic response na rin, overall na po, hindi lang naman po sa ayuda? Hindi, ginagawa na nila yon. Alam mo yung FLR, or later release, maraming naka-hold doon. Ang problema doon, ang nare-releasean lamang yung malapit sa kusina at yung mga hindi kilala na nag-insert. Kasi insertions ito yung tinatawag na congressional initiative. Meaning, hindi dumaan ito sa proseso sa National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, sa lower house at saka Senado, nag-insert, amendment yun Nag-amend, either nirealign galing sa ibang ahensya, pero mapupunta sa mga distrito nila. Walang pag-aaral doon. So, ang ginawa ng DBM, tinag nila as FLR, for later release. Ito yung tinatawag natin parang, kasi walang terminology na conditional veto ang presidente. Pwede lamang siyang mag-veto. Line item, hindi yung katulad ng regular legislation na all or nothing. Meaning, either i-veto mo yung buong measure, yung buong bill, or i-approve mo. Pero ang budget measure at saka yung tax measure, pwede mag-line item, pwede mamili ang presidente na ito lang i-veto natin. Opo. Hindi naman pwede yung conditional na veto. Either i-veto mo o hindi. Pagka binito ng presidente, baka makaaway niya naman yung mga congressmen. Ito yung balancing act ng presidente. Kaya ginagawa, FLR, for later release. Pero ang intention nun minsan, hindi na re-release. Pero may leeway ang DBM, ang Malacanang, kung sino yung naka-for later release, re-release nila, at sino yung hindi. Siyempre, kung sino yung mga kaalyado, mga malapit sa kanila, mga malakas sa kanila, i-release din yun. Pero yung hindi kakilala,
for later release kayo forever. Yun na lang. FLR. Opo. Pero Senator, sa palagay niyo ho ba, kailangan po bang mag-approve pa ng supplemental budget? At yun nga po, may mga nagsusulong pa rin ng approval ng Bayanihan 3 bill na pending pa rin po sa Senate. Sa akin, medyo late na yon kasi parating na rin sa amin by August 26, on or before August 26, kailangan nasa amin na yung kopya ng NEP, National Expenditure Program. Ito yung version ng Malacanang, ng executive branch, ng ating budget for 2022. So kung magpapasa pa ng supplemental budget, aabutin na rin ng pag-submit. Kasi sabi ng Constitution, within 30 days after the SONA, kailangan ipadala na sa Kongreso yung National Expenditure Program para pag magsimula na kami mag-deliberate. So it doesn't make sense na magpapasa pa tayo ng supplemental budget. Total, nandiyan na yung regular budget eh. Opo. So ibig nyo rin po bang sabihin yung Bayanihan 3 bill parang isasama na lang din sa 2022 proposed national budget? Ganun po ba, Senator? Yes, kung merong kaukulang pondo para doon, pwede namang lagyan ng item para doon sa... May mga items yan, ano? Katulad itong ginawa nila, di ba? Mayroong alinlangan. Ako mismo, nag-iisip ako, no? Okay, tama lang na pwedeng savings gamitin para sa pag-augment dito sa kailangan pang ayuda, yung 10.89 billion pesos. Walang problema doon sa pagkukunan. Sinagot na ng DBM yon. Merong mahigit 12 billion sila nakapa na kasama na yung mga for later release, yung mga savings, lahat-lahat. Ang tanong ko mo nung una, okay lang na kumuha ka from savings. Pero meron bang bahay? Ang tawag namin dyan bahay eh. May bahay ba sa 2021 budget na paglalaanan dyan? Kasi kung wala, unconstitutional yon. Now, nung tinignan namin yung budget book, nakita namin doon, merong item na pwedeng doon dalhin. Kasi merong item doon sa 2021 GAA na parang yung response sa emergency crisis. So, maaring doon nila dinala yon. No? Yung mga na-save ng 2020, doon nila ibinahay doon sa pangtugon sa emergency crisis. So, yun, ano yun, subject to discussion. Kasi ano yung nakapaloob doon sa item doon sa 2021 GAA na ang tawag, response to emergency crisis. Kung sakop noon yung COVID-19, well and good. Walang question. Eh, sino ba naman ang tututol? Yes, sir. Unless blatantly na violation ng Constitution at saka violation ng Supreme Court ruling o ng batas. Pero kung hanggat maaari na pwede naming, i-interpret na lang natin na may bahayan. Kasi ang sinabi ng Constitution, pwede mag-realign ng budget from savings ang Pangulo, ang Senate President, ang Speaker of the House, at ang Chief Justice ng Supreme Court, pati yung constitutional bodies, within the respective departments, offices, ang tawag doon. So, ang Presidente, galing naman ito sa mga budget ng mga ahensya under the executive branch. Pwede talaga siya mag-augment. Pero, ito yung sinabi ng Constitution, kailangan merong item. Medyo ano, Kung sir, walang no? item, illegal yun. Kasi Complicated ang budget. Yes. Opo. Kaya ito, Nimpa, isa, no, bago tayo magtapos. Ito malimit ko na papag-inipan eh. Yung pagka-presidente, hindi ito politika. Ano to, practical application. Hindi pwedeng pagpraktisan ang pagka-presidente dahil ang hinaharap na problema ng susunod na administration, napakalaki. Hindi pwedeng widow-widow, hindi pwedeng OJT. Kailangan talaga pag-aralan mabuti. Isa lang yan, yung national debt natin, debt servicing. Yes, sir. Yung COVID, lumalala, hindi ba? Kasi may Delta variant. Kung maglinger yan hanggang 2022, 2023, wag naman sana. No? Tapos, of course, masamang ekonomiya natin kasi nga, lockdown. Yung revenue collection natin, laging short. Okay? Tapos, siyempre, yung joblessness. Di ba, sinabi nila, mahigit 3 milyong Pilipino. Opo. At Ano pa nga yan? nadadagdagan pa. Parang palagay ko, ano pa yan eh, medyo nahimas pa yung figure na yan eh. Tapos tutugunan pa yung Mandanas ruling tulad ng sinabi ko kanina. Opo. Hindi pa yon yung pension ng MUP. Yun, we're cracking our heads kasi ako yung sponsor noong yung ilalabas kasi kailangan, Yes, sir. maraming actuarial studies ang ginawa dyan. IS, pati yung National Treasury. Kasi sila hindi magkasundo kasi hirap na hirap sila kasi 9.6 trillion pesos
ang seed money kailangan dyan. O, ayan, sir, yung ano, no, kinakailangan na magawan sana ng batas sa Trimedyo bago Oo. matapos ang Duterte administration. Matatapos naman yan. Ako, kasi nasa DND ngayon yung back and forth yan eh. Opo. Nakipag-ugnayan yung opisina ko, yung staff ko, with Yes, sir. DND. Nasa kanila na ngayon, ipafinalize, ibabalik sa amin. Pagbalik namin, pag-resume namin, pwede ko nang i-sponsor yung committee report niyan at Ayan. sana matapos namin before the year end. Opo. Sir, Now, yan ang mga problema na dapat harapin. So, alam mo, ito sabihin natin may halong politika. Kaya kami ni Senate President, wala na kaming ginawa kundi mag-aral. Una, i-appreciate mo yung problema. Hindi pwedeng pasok ka ng pasok, hindi mo Opo. naman lang alam yung problema, lalong hindi mo alam yung solusyon kasi hindi mo alam yung problema. Sabi ko nga, yung pagka-presidente, hindi pwedeng pag-practicean yan. Anim na Yes, sir. taong ka magpa-practice, magkakawindang-windang tayo lahat. Opo, Senator Lacson, isang tanong na lang po. Yung sa NTF-ELCAC budget, kasi sir, merong sabi ni Minority Leader Franklin Drilon, kailangan daw po itong i-special audit at tapos ay maging wari kayo o sana, ang objective niya, wala na itong budget for next year kasi baka maging election giveaway o panigurado Kami election nabanggit siya, giveaway to. nasa 40 billion pesos daw, di ba? Possible daw for next year. Next year, ang narin nga natin hinihingi nila, 40 billion. This year, 19 plus billion yan. Pero yung 16.4, yun lang yung development program. Yes, so yung this year po, naibigay na. So, hindi na natin mahahabol na sana daw pagkunan ng pang-ayuda, wala na sa release na. Hindi pa lahat nagagamit, ha? May mga unused pa sila doon. Pwede pang Ang iuro PNP yun? nga, parang 800 million pa yung din lang nagagamit. Kulang-kulang pa. Kaya nga kinwestiyon ko because, Nimpa, yung may mga field commander sila, mga chiefs of police, yung iba, mga mayors, na nag-report sa akin. Yung sabi nyo, may nagpa-census pattern po. Hindi lang naman, ang ginagawa, data gathering. So, nagkakalap sila ng information from the 30% of the population, halimbawa sa isang barangay, sa isang munisipyo, na kinukuha yung pangalan, pati nga email address tapos contact number. So, pero dinilay So, na po ng PNP, sir. Alam mo, gusto ko malaman, ano ba yung sasabi ng intensified cleanliness policy? Ano yon? Nililinis daw nila yung barangay. Kala ko, kompleto na sila dyan kasi nga, kaya nga merong NTF-ELCAC, kaya nga sila nagkaroon ng konklusyon na okay, ito mga na-cleared barangays namin, na-clear na ng security forces, kailangan na ng development project dito, mga program. Kaya pinayagan namin ng Senado yan. At pinaglaban ko yan, ako sponsor niyan Kasi in-itemize nila ang listahan ng mga lugar, mga clear barangay. At hindi naman sila hawak ng pondo, ilalagay ko nila sa mga LGUs. Ang problema, persistent nga itong report na kung saan ginagamit yung pondo, especially yung PNP. Alam mo, being the sponsor na nagdidepend ng budget ng NTF-ELCAC, hindi ko naman pwedeng i-disregard. Kung isa lang chief of police ang nag-report, pwedeng sabihin ko, may gripe lang yung chief of police o kaya namamali. So, marami yung nag-report sa inyo, sir? Oo, marami. Merong Luzon, merong Visayas, merong Mindanao. So, may pattern. So, yan, sir, kung ginagamit sa census sir, para lang po masundan natin, yung ginagamit nilang pondo para dyan sa banggit ninyong term ay census, ay hindi po yan kasama doon sa dapat na paggamitan ng share ng PNP mula sa NTF-ELCAC budget. Hindi. Kasi ang share ng PNP yung 800 plus, 860 plus yata yun. Opo. Pang anti-insurgency operation lang, being territorial forces. Yung kabuuan, yung malaking bulto ng NTF-ELCAC budget, nasa armed forces yun. Yung 16.4, ito yung development project. Ayun, Meaning, walang kinalaman sa anti-insurgency. May kinalaman din pero indirectly. Kasi ito yung, alam nyo yung water lily theory. Pinag-aralan namin ito nung nasa servisyo pa ako. Pagdaan ng bangka sa isang pan, tumatabi yung mga water lily. Opo. Pero paglampas ng bangka, nagbabalikan yung water, yun yung NPA. So pag halimbawa na-clear na ng security forces sa isang barangay, dineclare na cleared barangay, tapos wala kang development program, babalik yung mga NPA doon. Kasi sabi ng mga residente doon, pinabayaan natin ng gobyerno. So balik na naman yung NPA. Hindi pa tapos ang problema. Yung concept ng NTF-ELCAC, ako ay fully subscribe to that. Kaya nga, dinidepend ko yan. Ilang taong ko yan dinidepend sa Senate. In spite of so many criticisms, tapos yung mga interpellation ng mga kasamahan ko doon, dinidepend ko talaga yan. Kasi naniniwala ako sa concept.
At so, na sir, pag lumampas yung mga security forces, dapat may naiiwan development programs doon. Na ang magte-take charge naman doon, yung local government unit, sila magpapatupad ng mga development programs. Now, nung nakipag-usap sa amin si Secretary Esperon, isa lang ang tanong ko sa kanya, kami dalawa ni Senate President, itemize ba yan? Kasi kung lump sum, hindi namin papayagan. Sabi niya, itemize. Hindi na namin dinating na mabuti yung listahan ng mga barangays para maibangga sana namin doon sa sinasabi lang cleared barangays. Only to find out na yung Davao City, 1.5 billion pesos pala yung nilagay nila doon sa Davao City. Now, comparing it to, kasi nakausap ko, of course, kausap namin madalas si Speaker Alvarez, di ba? Kasi siya naman, Davao del Norte. Ito, ibabalidate ito during the hearing. Pero ang report sa amin ni Speaker Alvarez, sa Davao del Norte, mahigit 2,000 yung nag-surrender na NPA. So, Pero zero sila doon sa NTF-LCAP na pondo. Di ba dapat pag nag-surrender, cleared yung barangay, ang concept nga is bagsakan mo ng mga development programs. Zero raw sila. With Davao City raw, according to him, hindi ko pa ito na-validate, wala raw surrender doon. Bakit 1.5 billion nung nilaan? So, saan gagamitin? And in fairness, even kay Mayor Sara Duterte, di ba may pahayag siya? Hindi namin kailangan yan. Hindi namin kayang gastusin yan dito. Ibigay nyo na lang. Yun ang, hindi ko lang, di ba sabi niya noon? Opo. Well, yun ang salita niya. So, talagang dapat busisiing mabuti itong NTF-LCAP. Kasi sabi ng military rin, ang naiiwanan na lang daw na NPA regulars sa kanilang bilang, 3,500. And laki na pala na nabawas na NPA regulars. Ba't nagpapadagdag kayo ngayon ng ng NTF-LCAP na pondo, naging 40 billion pa. Ito yung sa tingin ko. Okay. Sir, sorry. So, ibig sabihin, sir, ay talagang bubusisiin ito. Kung kung walang merit na ito idoblehin o ipagpatuloy pa, ay open kayo na i-zero budget ito. Hindi lang yun. Kung may misuse, tulad ng yung report sa akin na ginagawa ng PNP. Alam mo, Nimpa, dati to 15% of the population. Ginawa na nila ito noong 2019. O sasabihin ko na kung sino yung in-charge dyan. Yung si Major General Rodel Sermonia, kasi siya yung Director for PCR. Sir, paulit po yung pangalan, sir? Police Major General Rodel Sermonia. Siya yung Director for Police Community Relations. Siya yung ikot ng ikot. In-identify siya Siya yung masigasig na mag-ikot para ilako na okay, kailangan natin 30% ng population mag-data gathering. Saan mo gagamitin yung kailangan mo email address? Kailangan mo mobile phone number? Saan mo gagamitin yung pan-social media yun So, siya ang pagpapaliwanagin, sir. Ngayon nga, nakatanggap ako ng message na isa sa mga mista niya sa PMA na kung pwede na mag-courtesy call. Fine. Bibigyan ko siya ng time para explain niya rin sa akin ano ibig sabihin ng intensified cleanliness policy ng PNP. Anong iki-cleanliness mo? Military na nga yung nagsabing cleared na yung barangays, kaya kailangan lagyan ng pondo ng NTF-LCAP for development programs. Anong lilinisan ng PNP? Ayan madaling mag-coin ng alam mo, napakarami ng tawag dito, mga acronyms. Nakakailito na nga, di ba? Tuwing mag-uusap kami, ano yon? Kasi ang daming acronyms nahihilo na tayo sa dami. Ito naman, ang dami nomenclatures Ngayon, anong laban ng intensified cleanliness policy ng PNP na yan? Gusto nating malaman in relation to NTF-LCAP. Ayan, sir. Naku, ang dami palang mga masalimuot. Sir, mag-take to tayo nito at I'm sure sa mga susunod pang oras kasi nga sabi niyo marami nagtitimbre sa inyo tungkol dito sa census na ginagawa ng PNP. Magpa-follow up pa rin kami sa inyo. Hindi naman lahat nasisiyahan May mga PNP na may mga konsensya. Opo. Kaya pinapagawa sa kanila na hindi kaya ng konsensya ng gawin dahil alam nila yung tumbok kung saan patungo. Gagamitin sa eleksyon Kaya nga Anyway, sir, magpapasalamat na po kami sa inyo. Maraming salamat po sa maraming impormasyon na inyo ibinahagi. At ingat po. Thank you, Nimpa. Thank you. Thank you, sir. Ang dami pa sana natin gusto